congratulations. 4-set win over next leg. Medyo tight din talaga yung game, especially nung first 2 sets. Pero na-overcome niyo sila. Anong masasabi mo sa pinakita ng team against them? Sobrang happy ako sa naging performance sa talaga ng team namin. Kasi yun naman talaga yung hinahanap namin sa kanya kung paano kami maglaro and mag-train talaga sa ng team. Yun yun, although may mga problema nung third set talaga, sabi ko nga sa kanila, sila talaga yung makaka-solusyon kung ano yung gagawin namin. Kung down na kami, naging maganda naman yung takbo ng team kasi yun, medyo nakita nila na yun ang pakakulan talaga yung sarili nila. Yun, sobrang thankful kami sa panalo. Coach, 13 points in this game and medyo limited minutes ka pero every time na pinapasok ka talaga nagko-contribute ka. Ano lang ba yung nagiging mindset mo every time you're on the court? Ready lang talaga kung ano yung dapat kong punan and kung ano yung matutulong ko pa sa team, lalo na sa mga dulo. Yun din talaga. And salamat din ako kay Coach Dante kasi yung tiwala niya sa akin buo talaga at makikita talaga na pag nawawala ako, lagi niya akong tinatapik or kahit yung mga ka-teammates ko din. Lalo si Ate Sisi kasi nagpakurot na talaga ako, Coach, lalo ng dulo. Sabi ko, kurutin mo na ako. Hinampas niya ako, sabi ko, sakit. Kaya yun. Pero okay naman, effective naman siya, lalo na nung padulo na part. Kasi sabi ko, ganito yung nangyayari na dapat na-overcome namin. And malaking bagay din sa team namin na bumaba man kami, alam namin kung paano bumalik ulit. Coach, yun nga, itong dalawang sunod na panalo ko. Ano lang yung masasabi ko sa tibay na loob ng team din? Pati napakita nito past 2 weeks. Sa ngayon, siyempre, kahit paano, may konti pa rin na naging problema. Pero sabi ko nga, mahaba yung this conference talaga na makita namin kung ano pa yung mga dapat namin trabahuin and kung paano pa namin ma-achieve yung sa team talaga kung ano yung pwede pa namin mag-contribute by players na. And sana lang maging ganito yung maging lesson na lagi yung every game na nag-struggle kami and pagdating sa training, ma-push pa namin and para pagdating sa next game, makorek na namin. I played against EJ for the first time. Kamusta lang yung experience? Actually, namimiss ko siya kasama. Pero iba pala yung feeling kapag kalaban ko siya. Kasi last na nakalaban ko siya, parang high school pa ako, tapos college siya, nag-tune up kami. And masaya lang ako. Masaya ako na sabay kaming nakakapaglaro until now. And na nakakatuwa kasi syempre, until parang pagka nakikita ko siyang pumapalo, alam ko lang kagad kung saan siya pupunta eh. Parang ganun. Sabi ko, ganun ka-familiar ako sa ate ko na na-miss ko din kasi syempre last kaming nagkasama is last year. Last year. So ayun, parang iba lang yung feeling na ate mo yung kalaban mo. Pero buti na lang, nandiyan si Ate Sisi sa other sa side ko na to-tap. Kasi kung ano yung ginagawa ni Ate Sisi sa akin na pag-tap or pag-remind, yun yung ginagawa kasi ng ate ko before. So, ayun lang. Masaya na marami akong ate sa paligid ko. May kasabihan na kaya pa to sa late game. Doon sa late game, matapos na. Ano na lang tumatakbo sa isipan mo nung dire-diretso kung nakakascore? Parang wala na bang makakatigil sa akin? Or Kailangan ko lang talaga ng momentum sa sarili kasi hindi naman sa hindi ako sanay nang galing ako sa labas. Pero ang dami, yung parang bago siya sa feeling ko ulit na galing ako sa labas na papasok sa loob. So parang ang dami ko nakikita. Pero since nag-recover pa nga ako sa injury ko, medyo na-challenge din ako kung paano ko gagawin habang parang paano ko siya ma-overcome habang may nandun ako sa situation na yun. Tapos parang feeling ko adrenaline na lang din na tuloy talaga yung points na yun na dapat hindi ko lang siya mabitawan. Ganun. Parang kailangan tuloy talaga siya. Yung momentum, ayun yung sinasabi ko. Yung momentum, yes. Na dapat hanggang dulo, madala. Coach, ano gusto natin sa team? Kasi medyo malalim din yung hinabol dito sa Well, ayun lang. Sabi ko sa kanila, walang ibang magiging susunod kundi kayo. Kasi ang naging problema namin sarili. Hindi naman yung team yung kalaban namin. Sabi ko, yun. Siguro dahil dun sa tiwala lang sa bawat isa, and sila rin dapat makakasolusyon. Nagawa naman. Kaya sobrang sarap pakiramdam nung nakalalo namin ng project. Hindi lang yung buong set. Kasi at least ngayon nakaramdaman namin na yung mga pagkakamalang mali namin before is yun talaga yung sitwasyon.
For Aya, nung unang interviews na mention mo, parang nag-joke ka kay Cici na sana tumulong sa reception, gano'n. And in this game, naka-20 excellent reception siya on top of 24 points. Siguro anong masabi mo sa naging improvement niya? Nagbubunga na yung na yung overload ni Ate Cici kasi sumisipag na siya eh. Tsaka parang tinatrash ko kasi siya sa training pa lang. Sabi ko, hindi porket kasama mo ko, out of system na lang palagi ah. Pero at least, ang ganda ng receive niya nga ngayon. Tsaka, since di pa nga ako ganun nakakasabay lagi ng training ka nila coach, parang sinasabihan ko si Ate Cici na kung pwede tulungan muna ako sa receive talaga. Kaya lagi akong nakadikit sa setter. Pero ayun, salamat sa'yo Ate Cici. Perfect ka. Sana magtuloy-tuloy hanggang dulo. Hanggang maging okay ako, ganon. Parang hindi naman puro ako. Joke. Coach, next game ng Choco will be against Farm Fresh. Ano lang magiging mindset heading into that game? Well, syempre, trabahoin ulit namin ang bawat team. And bibigay namin sa mga player namin kung ano yung dapat namin gawin sa game namin sa practice. Thank you, Coach. Maraming salamat. Thank you, Maraming salamat sa inyo.